Alright guys, good day! Sobrang init. Dala ko na itong lampshade namin guys kasi bibenta ko rin sa ukay-ukay, no? Konti na talaga guys, ubos na yung mga paninda ko dun sa bahay. So dito kami ngayon sa Laone kasi nadala kami ng mga paninda dito sa ukay-ukay kasi may nabenta na guys. And yung halin is ibabayad ko muna dito sa renta. Para yung mga succeeding weeks na mga mabenta is yun naman yung parang ginansya namin. Ayun. So sinundo na rin pala namin si Anika sa school. And pakakainin namin siya doon mamaya sa kainan guys. Kasi mamaya maghabiki tayo and mamaya pa kami uuwi. So kakainin na lang natin si Anika kasi kami naman is nag-lunch na sa bahay. Maybe we'll just have coffee for you and me. There. Yeah. But Anika needs to eat. Andito pa rin sa ukay-ukayan guys. Hinintay ko na lang si Nico and Anika kasi tumingin-tingin pa sila doon. Pero tapos na ako nag-arrange dun sa table namin. So bukas, may mga gamit na hindi nabenta. Matagal na yun siya nandoon. So I'm planning na tanggalin na lang siya doon sa shelf bukas. Tapos papalitan ko siya ng bago para mabenta na yung mga alin pa sa bahay. And idodonate ko yung mga gamit na yun doon sa baba sa Red Cross. So naayos ko na yung table and ready na siya. So hopefully may mabenta guys para madagdag namin doon sa ipon namin. Konti na lang talaga guys. Makakabili na ako ng ticket pauwi ng Pilipinas galing dito sa benta namin sa ukay-ukay. So andito na si Nico. Isa Anika. She's there. Yeah, Anika was looking for toys. Say, maraming toys dito guys na binibenta din. May isang Pilipino pala na nagpunta dyan kanina. Hindi niya naman ako pinansin guys, kaya hindi ko na lang din siya pinansin. Pero nag-smile lang ako sa kanya, pero hindi ako pinansin. Ganun talaga. May mga Pilipino din na hindi namamansin dito guys. Wala sila dyan, basta ako nag-smile ako sa kanya. Inirapan niya lang ako. Wala siya. It's okay. Pero yun, happy lang kasi yung amount ng sale for this week guys is enough siya or even sobra ng konti para sa rent for the month. So for this month's rent, bayad na kami. So meron pang 3 linggo. Yun namang 3 linggo na yun na sale is yun na yung magiging income. Kasi bayad na yung expenses which is yung rent dito ng 1 month. Dito na tayo guys. Pakakainin lang namin si Anika kasi mahaba-haba pa yung araw. Usually kumakain kasi talaga to pagdating ng bahay. Which one you like? Snack lang man yun sa kanya guys. Order stand. Ready na yung order niya guys. Papunta na tayo guys sa Habikirwa Kapayka. Tingnan nyo yung mga puno dito sa Lahati guys. Wala pa ring dahon. Meron na actually pero sobrang liliit pa nila. Hindi pa siya masyadong visible. Hindi kagaya doon sa city ba na marami na yung dahon ng mga puno nila dito is hindi pa ganun karami. Pero yung ibang puno meron naman ng mga bulaklak. And yung mga tulips din pala dito. Ay hindi, mga narcisi man yan. Hindi man yan siya tulips. Pero kapamilya sila kasi mga bulbs man. Pero andito na tayo sa city ng Lahati. Ayan, papunta na tayo doon sa Habikirwa Kapayka. Andito na tayo guys. Andito na kami magpa-park sa tapat lang mismo. Yeah. We'll park just here. Medyo maaga pa guys. It's 4:34 in the afternoon. So hintayin ko na lang mga 10 minutes. Tapos bababa na rin ako doon. Tapos pipila na tayo. Kasi konti lang naman pa ang tao guys. So maya baba na rin tayo para pumila doon sa labas. Nasa pila na mga tao guys. Pero andito pa rin ako sa sasakyan. Maya lalabas na rin ako. Kasi close pa rin yung door. Alright guys. Andito na tayo sa pila. Tayo ang pinakahuli. And kakabukas lang ng pinto. So andito na yung aking bag. Dalawang bag ang bitbit ko, yung isang dito sa loob, isang malaki at isang maliit.
Hopefully, puno natin yung bag natin. And let's see anong mapapamili natin dito sa Havikiri-Waka for worth 10 euros. So, yan na yung pila, guys. Masyadong mahaba. And ako yung nasa pinakahulihan na nyo. Wala pang nasa likod ko. Pero mamaya-maya, meron niyang darating. Puno dito, guys. O, meron na rin siyang mga dahon pala. Pero yung ibang puno, wala pa. Pero yung mga birch trees, meron na. Yan, birch. Pero yung isang puno andito sa kabila, wala pa siyang mga dahon. Oh, yan. Wala pang dahon. Warm na, guys. Hindi na ako nag-jacket. Wala pang sumunod sa akin, guys. Pero malapit na ako sa may pinto. Ayan na yung pinto. Wala pa rin, guys. Naghihintay pa tayo sa pila. Umusad na yung pila. Ito na ako sa loob, guys. So, naghihintay na lang ako ng aking turn para makapamili na ng mga bibilhin doon. Oh, guys, tingnan nyo yung aking bag. Punong-puno. Sobrang dami. Dami kong napamili, guys. As in, ihanga ko bugat kayo pero hindi ko na pinababa si Nico. Or hindi ako napatunan sa kanya. Kaya naman. Alam nyo, nakakatuwa kasi merong rice. Tapos sakto kasi ubos na yung rice namin sa bahay. Kaya ba kami last bumili ng rice? Parang 3 weeks ago. So meron akong rice dyan. Tapos meron ding gatas. But we still need to buy milk. Because the milk that I got from Haviki, it's normal milk. Hindi siya lactose free. So sini ko kailangan niya ng lactose free na gatas. So dadaan tayo ng grocery para pumili ng gatas para kay Nico, yung lactose free. Punta muna tayo ng Tokmani sandali, guys. Itingin ako kung meron silang mga bulaklak na pwede kong mabili na mura, of course, para itanim ko dun sa bahay. Pang summer na tanim ba. So ayan, guys, meron nga silang pang summer na ng mga bulaklak dito. And may mga naka-sale din. So, titingin tayo ng pwede nating mabili. Yung mura lang, guys. Kasi sa labas lang naman. Ito siya is, hindi siya perennial. Ito is mga annuals. Yung every year matalaga siyang itatanim. Pero yung mga ganito, bumibili na lang ako, guys. Kasi, mas madali para sa akin. No, kaysa magpatubo-tubo ako. Pero may mga sale din sila dito, oh. Yung mga orvoki. Pwede yung ganito na lang ang bilihin ko kasi naka-sale. Tapos, itapok-tapok ko lang siya og tanom. Tapos napod sila tawag ani, kining grapes. Kailangan ko pang planuhin saan ko yun itatanim. Kung bibili ako ng ganyan. Yeah, tingnan natin. Pero ito, guys, mura na yung mga andito, oh. Yung orvoki na ganito. Let's see. So, meron din dito 6 pieces, 5 euros. Mas malalaki naman siya, or yung violets na mas malalaki. Bili tayo nito, mga petunia, guys. Kasi maganda ito pang summer. Mas mahaba kasi ang buhay nito kapag summer. Maganda talaga siya natanim kapag summer. Actually, yung bulaklak nito, guys, edible din siya. Pero of course, ito kakainin kasi hindi ko alam kung organic ito o hindi. Tatanong pa ako doon sa cashier kung organic ba ito na pagkatanim o hindi. Tapos, bumili din ako nung silver na mga dahon kasi gusto ko siyang itanim sila ng parang groupings na sila na pagkakatanim. Merong purple, merong red, and meron ding white. Meron na rin silang mga seedlings dito, guys. Oh, pero usually yung mga ganito, guys, mabili na lang talaga ako. Pero doon sa Karkainen, ito is cucumber. Ito naman is kurko, gihapon siya is cucumber. Di gihapon ni siya for the greenhouse. Siya na cucumber. Wala pa masyado. Tsaka tomatoes andun sa taas. Ito din, guys, meron sila dito mga paprika. Ay, chili pala ito. Chili. Tapos ito is tomatoes. And meron silang grapes.
Ay, grapes? Strawberry. Grapes. Dito na ako sa Lidl, guys. Nakabili na ako. Ito lang binili ko, guys. 4 na item. 2 gatas, desiccated coconut, and brown sugar. €5.45. So, tingnan niyo yung mga napamili ko kanina, guys, doon sa Haviki. Grabe, sobrang kadaghan, guys. Compare dito, ito, 4 lang na items yan, oh. €5.45 to. Tapos yung sa Haviki, €10. Squeeze me one more time again. Remind me of how we used to rock. Your charm never fades away. Andito na sa bahay, guys, and tinitingnan ko yung aming garden na hanggang sa ngayon hindi pa rin namin nagkagalaw. Ganyan talaga kapag maraming trabaho, no? Hindi basta-basta magawa yung mga gawain dito. Tapos, ang laki pa nitong yard. Pero yung karo, guys, andito pa rin. Hindi pa namin empty yung second load ng mga wood chips na kailangan namin ilagay dito para hindi nga siya tubuan ng mga sagbot. Para dili ta masigig panglimpisa. So, makontrol yung mga damo. But yeah, let's see, guys, dahan-dahan tatapos din yan. Hindi naman ako nagmamadali, and I don't need na maging perfect yung garden ko this year, guys, of course. Ano lang yung kaya namin gawin, yun ang gagawin namin. But I think yung mga potatoes is kailangan ko na talaga siyang itanim bukas. Kasi parang hindi na talaga magsusnow, guys. I don't think na magsusnow pa ulit. Magsusnow, grabe na talaga. Pero ang dami ng mga spring flowers din na tumutubo dito sa yard namin ngayon. And sobrang gaganda kahit yung mga maliliit na color blue. Tingnan nyo to, guys. Sobrang ganda, diba? Tapos may mga edibles din dito yan. Oh, mga nettle yan. Mag-pick pala ako yung nettle, guys. Para i-dry siya. Tapos, magamit din siya for making soap, maging pesto, or anything. So, manguha ako ng ganyan this year. Pero sobrang dami ng mga bulaklak dito, guys, din na tumubo. And meron palang isang tulip doon na tanim. Pero hindi pa namulaklak yung tulip dito, guys, sa Finland. Ayun sa amin, at least hindi pa namulaklak. Ayan o, merong isang piraso. Pero doon sa sister-in-law ko, guys, yung mga tinanim ko, I think tumubo na yun. But yeah, sobrang daming kailangan gawin, guys. Oras lang talaga ang wala tayo. Hi! Hello, Ray, guys! Finally, nasa bahay na. Ito yung 2 bags ko, guys, na nanggaling sa Haviki yung mga laman. So, 2 ito, of course. Kasi sa Haviki, marami talagang pwedeng bilihin. And, nag-drag din ako dito ng tray para sa mga fruits. Konti lang yung fruits nila, guys. And, may mga berries doon, pero hindi ako kumuha kasi nalamog naman tong mga strawberries, guys. Kaya, hindi na ako kumuha. But anyway, unahin natin itong maliit na bag na andito sa harapan ko ngayon. Kasi ito is maraming laman. So, meron tayo ditong Chrono Herco. Quesadilla ito, guys. This is ready for our dinner. Tosiban ha. Saan Tosiban ha? Okay. Tapos, meron din tayo ditong Tex-Mex Yaw Heliha, guys, na wrap. 2. So, solve na ang among pa-dinner. Hindi na ako gagawa ng dinner. And, meron din tayo ditong Vesi Veheman Liha Palvi. Ano ito siya, guys? Yung para siyang, kebab siya na, kebab nga siya. Ayan, palva,
Palvamon, kebab suikale. So, yung mga pieces siya, guys, ng karne na pangpalaman siya sa tinapay. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong sausage. And, meron tayong pa-coffee. Usually, mga ganito, guys, andun sa Haviki kasi nga natanggal yung kanyang vacuum. But that is okay. And, bumili ako ng gatas sa Lidl kanina, no? 5 euro something yung nagastos ko. Pero, meron din ako nabili sa Haviki, guys, ng mga gatas. But the thing is, ito is, ano siya, hindi nga siya pwede kay Nico. So, meron tayo ditong mga maliliit na gatas, guys, na tag 2 deciliter. Ito, pwede itong inumin agad-agad. But alam nyo ba guys, ito is mag-expire siya on 26th of May. So, hindi pa 26 ng May today. Sobrang tagal pa. Mga 2 or 3 linggo pa guys. But andun siya sa Haviki. I don't know why. Maybe because andun ito sa malaking box and nasira yung lalagyan ng box. Yung lalagyan niya guys, yung box. Kaya ito andoon. So, meron tayo ditong 4 na peraso and this is 2 deciliters each or equivalent to 1 cup. Isang baso ng gatas. Ayan. 4. Tapos, meron kami ditong Taos Maito or full cream na gatas, color red. Pero wala siyang nakalagay na lactose-iton or lactose-free kaya hindi pwede si Nico. And meron din tayo ditong another one. So, 2 gatas, 2 liters of milk plus 8 deciliters ng light milk. Yung color red, guys, is full cream milk. Yung color blue is light milk or ano ba ito siya? Yeah, light milk. Tapos yung baby blue, yung pinaka light blue na color na gatas, yun naman ang fat free. Yun yung parang tubig lang siya. Tapos, ito guys, kinuha ko talaga to. Sinigurado ko to. Kasi, ito guys, mahal to sa store. Ito yung Voilei Pakaku. Ayan o, meron tayong 2 piraso. Kinko ito, Kinko Kaku. Daddy, look what we got from the Haviki. Katso. Voilei Pakaku. Ni. It's on Huva. Nico said it's on Huva. It's very good. It's good. Kasi guys, ito guys, mahal itong cake na to. Tinapay lang siya. Sandwich cake ang translation niya. Voilei pa kaku. Voilei pa is sandwich. Kaku is cake. So, Voilei pa kaku ito guys. And isa ito sa mga mahal na cakes dito sa Finland. Kasi traditional din siya. Actually sa Scandinavia guys, or dito sa Europe banda, dito sa northern banda ng Europe like Denmark, Sweden, Norway, Finland, and I think other parts of Europe, meron talaga sila nitong Voilei Pakaku or itong sandwich cake nila. And usually ito yung ginagamit na panghanda sa mga birthdays, graduation, kahit anong okasyon guys, meron ka talaga makikita na Voilei Pakaku. Kasi ito yung parang traditional cake nila. Meron naman silang ka-cake din na traditional which is yung cream cake na nilalagyan lang siya ng whipping cream and berries, especially yung strawberries. And yung parang chiffon yung kanyang sponge. Pero usually ganito din talaga guys. And isa talaga ito sa mga pinakamahal na cake dito. Pero pang first time mo of course sabihin mo, hala grabe yung cake nila, pan lang. Kasi ganun talaga kasimple ang mga tao dito sa Europe guys. Kahit tinapay lang yan, napakasarap and amazing na yan na pagkain sa kanila. Ganyan kasimple ang mga tao dito. But this one is very expensive and this is very delicious. So, ito na yung magiging dinner natin. Papipiliin ko na lang si Nico ano yung magiging dinner niya. Mamaya. So, meron tayong 2 Voilei Pakaku. Pwedeng pang breakfast and dinner. O, hanggang bukas yan, mag-Voilei pa si Nico. Tapos, dito tayo sa pangalawang bag. Usbog saan ako ng mga uban na naadiri guys sa kay dili maigo. So naisbog na nako guys. So dito na tayo sa pangalawang bag natin. Ayan. Kumuha ko ng maraming tinapay. Yung mga ganitong kinuha ko guys, yung mga dark bread kasi ayaw na naniniko ng light bread.
Kasi guys, sumasama talaga yung tiyan namin minsan talaga kapag light bread talaga yung palagi namin kinakain. Kaya siguro, parang mix up yung mga tiyan namin couple of days ago. Tsaka this morning, sabi ko, masama ba ang tiyan ko? Kasi nga yung light bread nga ang kinain namin. Kaya, pag ako guys, uwi ng Pilipinas, magbabaon talaga ako ng dark bread din. Kaya yung full grain na tinapay. Kaya hindi nilang kakain ng yung white bread. Paminsan-minsan na siguro. Kasi dito na kasi talaga nasanay yung tiyan namin guys. Itong dark bread. Hindi man siya gusto ng iba. Pero kami guys, gustong-gusto namin to. Kasi mas healthier kasi ito guys compare sa white bread. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 packs ng dark bread. Pero ito siya guys, 2 lang ang laman niya. Tigda 2 lang ang laman. Ayan. Kasi meron pa kasing natirang tinapay from last time na nag-habiki kami. Kaya ito lang ang kinuha ko para maubos ba. So yan yung mga tinapay. Tapos meron tayong maraming herbs guys. Kumuha ako ng maraming salvia or yung salvia, sage. Ayan, marami tayong nakuhang sage doon, guys. Aling to lahat sa habiki. Sobrang bango. I-dehydrate ko to, guys, kasi pwede ko to siyang gamitin sa paggawa ng sabon. Mga ganyan. Ayan, meron tayong sage. So, isa ka bouquet ng sage ang naasa akong kamot. Ang mahal kayo ng sage, guys. Tapos, meron tayong rosemary, isang rosemary. Tapos, ano to? Ito ay salad. 2 bag ng salad ang kinuha ko doon. Next time, guys, kapag meron akong panahon talaga, papakita ko sa inyo paano ginagawa yung voilei pakaku or yung sandwich cake. Kasi, mahal siya na cake dito. Pero, napakasimple niya lang. Kumuha ako ng sibuyas dahon, 1. And, meron pang tinapay. Ayan, tinapay. So, ang dami ko rin kinuhang tinapay talaga. Pero lahat ng tinapay na kinuha ko, guys, is dark bread. Tapos si Anika, kailangan bigyan ng saging. There's the banana. Naghihintay na yan siya ng saging niya, guys. Ayaw niya daw yung saging from last time. Meron pang 3 piraso na natira doon. Ayaw niya na noon. Gusto niya yung bago. O, diba? Tapos meron pa tayo dito Ben's Original rice. Ito, guys, mag-expire man siguro ni. Naka-seal pa gid siya, guys, oh. Yes, guys, this is going to expire. This will expire on January. Ano siya, guys? May 31, 2025. This year, mag-expire ang rice. Ang rice, guys, na dry na rice, mag-expire. Ambot na lamang. Wala man siya diferensya sa packaging. Wala, guys. And this is Taos Huvarisi. This is a full grain rice. And this is very expensive sa store. I think this is more than 4 euros sa grocery, guys. Yung ganitong klaseng rice. Hindi ako bumibili kasi ng ganito kasi mahal siya. Yung binibili ko na rice, guys, is yung mumurahin. But, yeah, it's good na meron. Kasi ito, masarap. And ito yung usually na ginagamit ko na pang fried rice minsan kapag meron yung mga medyo matigas na rice, guys. Ayan. But thank you kasi nakabili tayo sa Habiki, di ba? Ayan. Tapos meron tayo ditong, actually yung mga cakes, guys, pwedeng kumuha ng tigta-tatlo. I mean yung mga sweet na cake. Kasi yung voilei pakaku or yung sandwich cake, that was a savory cake. And kumuha ako ng omena piraka or apple pie na cake. Ito. Ito lang ang kinuha ko sa mga sweets. Kasi yung andoon sa mga sweets na mga cakes, pwedeng tigtatatlo ang kunin. Pero ito lang isang kinuha ko, guys. Bawas-bawas tayo ng sweets. You want more? There's another one. Ang dami pang laman nitong aking bag, guys. As in. So, yung isang saging, kinuha na ni Anika, pero marami pa tayong saging dito. Eh, nagbulag-bulag na siya sa yung mga parente. Wala na siya nakasipi, guys, ba? Kasi pag ganito, nahabiki na talaga yan dito sa Finland, guys. Hindi man siya maganda sa labas, guys, but it's still good sa inside nito. Grabe ka mga arte, mga tao diri.
Alam nyo ba, kahit yung ibang asawa ng mga friends ko guys, ang arte nila, ayaw nila ng Haviki. Kasi mas gusto nilang bumili sa store. You want one more? Nani kang saging. Tapos, meron tayong konting carrots. So, ito guys, medyo na ano lang siya dyan, pero i-cut ko yan. Maging okay na yan guys. So, meron tayong mga carrots. O, diba? Ang dami din carrots guys. Nakarami din pala ako ng carrots. Akala ko konti lang yung ano. Yan, meron na tayong carrots. Pila man ang kilos carrots diyan sa Pilipinas. For sure, mahal. Tapos, meron tayong konting apples, guys. So, ito, i-juice namin to. Yan. Apples. Apples, and apples, and apples. Ayan. Mga reject man good ni sa store guys, kaya to andoon. Balo na you. Mga tao diri guys, grabe ka arte. Same kung ako po guys no, kung bibili ka na lang naman, dapat 'di ba yung sobrang maayos talaga kasi binayaran mo eh. Kaya nga, ang daming napupunta sa food waste guys kasi sobrang taas na kanilang standard. Hala daddy, there's a big fly that there's a big fly, daddy. May fly, guys, na nakapasok sa bahay. Ay, hindi ko to napansin, oh. Yung talong. Meron para siyang sira dito, kaya to dun sa Haviki. Pero, pwede ko to i-cut, guys. Ayan. Ano pa naman sa organic? Planet Proof. Pero, i-cut ko lang to, guys. Tapos, ano, pwede pa yan siya. Tapos, meron pa dito mga apples pala. Konti lang yung fruits. Hindi kagaya last time na sobrang grabe good kayo ito eh. Nagbawas na siguro sila og kuan ba kay wala na may mamalit ana itong paninda. Mao siguro ilan ang gibawasan guys. Pero marami pa rin ito. Sige butang nato ni diri abi. Puno ang ako ang isa ka tray, di ba? Puno ang tray guys. Puno ang tray, tapos napay eggplant. Ang eggplant, ako lang nakuha ng eggplant guys. Hiwaan lang na ako nagamay unya. Kay naa siya daot di ay wag to siya. Andun siya sa Haviki. Is the banana good? Tapos meron tayong mga cherry tomatoes. Ayan. 2 kinuha ko. Pwede ito guys. Kainin mo na lang to diretso. Hugasan mo. Tapos kainin mo. Kahit hindi mo na hugasan. 200 grams pala ito. Snack mango ito. Snack ba? Nami. May garlic na naman tayo guys. So, yung mga garlic na nakuha ko last time, yun is, ano ko yun siya guys, lalagyan ko siya ng olive oil. Para diretso na nga, hindi ka na maghiwa-hiwa palagi kapag mag-ano ka ba. Pag magluto, diretso na. May ready na. So kapag marami na ako nagawa, bibigyan ko rin yung ibang friends ko para meron din sila guys magamit. Lalo na yung si Raquel. Shout out kay Raquel. Pati sa mama ni Raquel. Si auntie. Ayan. So lagay ko dito yung mga garlic. Tapos, meron na namang chili, guys. So, itong chili, of course, lalagay ko to sa suka para magkaroon tayo ng flavored suka. Tapos, meron tayong savuhovi. Do you want more banana? No? Okay. I'll give you. Oh. Take. Only fatter. Okay. You want the fatter one now? Gusto niya yung fatter one na saging. Tapos, meron na naman tayong palaman sa tinapay. Ayan. Alam niyo ba, kahit yung mga ganitong palaman, guys, pwede ito siyang gawing voilay pakaku. Kailangan mo lang ng tinapay, mayonnaise, and yung cream. And, tawag ito, cream cheese. Ayan. Tapos, ito yung ipapalaman mo. Voilay pakaku na. Ayan. So, meron tayong 2 palaman sa tinapay. And meron pa dito guys. Meron na namang chili naki. Chili naki guys, or yung hot dogs ba. Ayan. Ang dami ko ng hot dogs. It's good kasi malapit na kami mag
kakamping ng mga friends ko. And meron tayo ditong Italian salati. Ganito lang kaliit guys, oh. Ganito lang kaliit. 130 pesos na tumahigit sa Pilipinas. 1 euro 66. Tama ba? Basta kayo na mag-compute. Basta mahal na to guys. Sobra kaliit. Uy, sus, ginoo ko. Diyos mo yung marimar. Kagamay-gamay ba? Ani, warag upatra ni kakutsara guys. Gamay-gamay. 1 euro 66. Tapos meron tayo ditong ranch. Kanan sisa fillet. Ayan. And meron din tayong ito guys, pork baboy ito. Ito Kassler. Portion sisa fillet. Ito. So pwede itong ilagay na to sa oven diretso. Pwede ko to ilagay na lang sa oven diretso para bukas. Kasi maggagawa din ako ng lasagna gamit yung mga nanggaling sa Haviki na lasagna sheets. Tapos yung mga tomatoes guys, lalagyan ko na lang yan siya ng olive oil and garlic, tapos i-blend ko siya. Yan yung gagamitin kong pang ano sa aking pasta. Yung palaman sa pasta ba. Tapos last time nakakuha ako ng ganito. Binenta ko sa Haviki, sa ukay-ukayan ko guys. Ngayon naubos na. Today nakakita na naman ako doon sa Haviki ng isang ganito. Di kinuha ko. O di alam nyo na saan to papunta. Papunta to sa ukay-ukayan. O, diba? Ito yung itutusok mo siya, guys. Tapos, lalagyan mo siya ng water. Tapos, meron siya ditong butas, o. So, mag-tip-tip-tip yung water ba? Tulo-tulo na lang yung water niya. Para, kunwari sa mga ganito, mga pot, ilalagay mo siya ganon. Pero itong sa akin, guys, maliit kasi ito. And, hindi siya kailangan ng ganito na. Kasi ito sa ilalim niya, guys, meron na itong tubig hanggang dito sa ibaba niya. Pinupuno ko yan. Yung excess water niya guys napupunta sa bottom. So it keeps the soil moist. And hindi mo kailangan siya diligan every day. Kasi nga nasa indoor yung mga tanim ko. And hindi ito pwedeng ilabas guys. Kasi nga malamig pa talaga sa labas ngayon. Kahit yung aking mga kalamansi, hindi ko pa yan pwede ilabas doon guys. Kasi nga matugnawan na sila guys. Di man na pwede jakitan. Kaya, nasa loob lang sila. Siguro sa summer, guys, ilalabas ko yan sila at least doon sa my terrace para magkaano sila, guys. Magkaroon sila ng buhay. No? Buhay man sila, guys. Okay man sila. Kahit andyan lang sila sa bintana kasi facing the sun din naman sila. Nakakuha sila ng sunlight. But yeah, I'm just so happy. Sobrang dami naming napamili today for worth 10 euros sa Haviki, guys. And isa sa mga jackpot dito, guys, is itong karne, of course. And yung voilei, pakaku, pati yung rice. Kasi sobrang mahal ng rice na yan, guys. Yung Ben's Original. Napakamahal yan sa store. But yan is nabili lang natin sa Haviki, diba? Imagine niyo ang rice dito nag-e-expire. Lahat kasi talaga dito, guys, na nakapaloob sa isang packaging. Kahit pa asin guys, basta naka-packaging na siya guys, naana siya sulod sa packaging diri guys. It's a required dito sa EU yata na kailangan lagyan siya ng expiration date and best before date. Kaya siya ganun. But anyways, it's good na andun siya sa Haviki and binibenta siya for worth 10 euros ng tuki apo uhidistus para ipamigay para makatulong sa mga ibang tao, diba? Sobrang daming pumipila doon guys. Hindi lang naman Filipino. Kahit mga Finns guys pumupunta doon and bumibili din talaga sila ng mga pagkain doon. Kasi nga napakasulit. Isipin mo yung kumakain ka ng tinapay everyday. 2 tinapay, 3 tinapay ang kinakain mo everyday. Tapos doon ka bibili sa Haviki Ruwa Kapay ka. And napakaraming tinapay na yung 10 euros mo. Ang isang package ng tinapay, that would cost you from 1 euro hanggang 4 euros. Depende sa klase ng tinapay. And usually, yung mga Ruiz Lepa or yung mga rye bread, kagaya ng mga kinuha ko today, yung mga dark bread, mas mahal talaga yan siya compare sa white bread. And mas healthier siya. Ayun. So, napakarami guys. And it's so amazing, di ba? 10 euros lang yung binayaran ko. Pero tiba-tiba tayo, uy. Grabe, uy. Di ka malugi guys. Ani, oh. Di ka malugi guys. As in, sulit gid kayo. Humingi pala ako doon ng dog's food na snack. Wala sila. Ang bibigay sa akin is yung the same as nakuha ko last week. Yung bilog-bilog.
na yung pagkain talaga ng aso. Sabi ko, hindi na muna ako kukuha niyan kasi meron pa ako sa bahay. So, hindi din ako kumukuha palagi, guys, para lang merong ipakita, ano. Kumukuha lang ako kung ano lang talaga yung sa tingin ko is magagamit namin for that week. And pwede talaga namin siyang mapakinabangan. Kasi sayang naman kung magsa-standby lang siya dyan ng matagal. And once a day lang talaga kumakain si Pimo. Yung aso namin, guys, hindi siya kagaya ng ibang aso na kakain siya ng dog's food 2 times or 3 times a day. Once a day lang talaga siya. And ganyan talaga yung kondisyon ng kanyang katawan, guys. Once a day lang. But during hunting season, iba naman yung nutrition na binibigay namin sa kanya. Dinadagdagan namin siya ng fats kasi nga mas active siya kapag autumn, winter, ganyan. Kasi nga sa hunting. But it's okay na hindi ako kumuha kasi meron pa naman yung next time, guys. At least next time. Next time na lang ako bibili ulit doon. And marami pa rin kasi yung pagkain. Weird ako dyan sa isang bag na nakapasok dito sa bahay ba. But yeah, sobrang sulit, guys. Grabe. Hindi ko magmahay sa Haviki, guys. Sa Voilay Pakako pa lang, guys. Sulit na. Ito pang mga karne. Tapos itong karne pala, guys, 8.94 €. Itong isa, hindi ko alam anong presyo niya. Pero ito nakalagay dito, 8.94 € ito, guys. And this is only 0.690 grams. Wala pa ni 1 kilo. Ang per kilo pala nito, guys, is 12.95 €. Oh, mahal kayo ang karne, guys. Mahal pa ning ang per kilo aning karne ha sa akong budget na 10 €. Diri pa lang, guys, jackpot na ka. Kahit na isa, dalawa lang na item na bilhin mo doon or kuhanin mo pala, jackpot ka na. Pero ito, guys, lahat, guys, na to is 10 € lang talaga to. Hindi per piece, hindi per 2 pieces. Lahat ng to, guys, na pinakita ko sa inyo, ang binayaran ko lang talaga is 10 €. Not more, not less. 10 € talaga siya. And today pala, guys, na notice ko, yung isang lalaki na andun sa likod kanina, yung sumunod sa akin, nasa likuran ko, sabi niya is, wala daw siyang pera. Ang natira na lang daw sa pera niya is 15 €. Pwede ba daw na hindi na muna siya magbayad today, sa susunod na lang kasi nga, yun na lang daw yung pera niya. Matanda na siya na lalaki, guys. Kaya sabi nung kahera doon kanina, yeah, it's okay lang daw. Kasi nga, yung Tuki Apo Uhidistus, guys, nagtumuturong din talaga sila sa mga nangangailangan din. So, kung wala kang pera, guys, pwede kang magsabi doon. So, yung mga Pilipino na makakarinig nito, pwede kayo magsabi doon. Pero, dapat alam nyo paano nyo sabihin kasi in Finnish nyo sasabihin. Hindi silang kakaintindi doon ng English. Ayan. Kung wala kayong pera, of course. Pero magmaro-maro po dahil ka. Sus, mga Pilipino, maro-maro po biyang uban sa ato. Maro-maro po. Pero kailangan mo lang talaga maging honest, no? Kasi last time, nung meron ng daya nga kasi doon, guys, na kumuha siya ng marami. More than sa number na naka-indicate doon sa per box na pwede mong kunin. Nagalit yung staff doon. And parang nagkataasan sila ng boses. Ayun. Pero nakita naman talaga na mali talaga ng tao na bumili. Yung tao yun. Kaya kailangan talagang maging honest. Yan talaga yung isa sa mga natutunan ko dito sa Finland, guys. Kailangan mo lang talagang maging honest and sabihin talaga kung ano yung totoo para matulungan ka. Hindi yung magpamaro-maro bitaw ka, guys. Ayan. But anyways, kung ano yung maro-maro sa Tagalog, guys, hindi ko alam. Kayo yung mga nakakaalam, kayo na lang comment dyan. Anong ibig sabihin ng maro sa Tagalog? Uy, nakalamot mo ko, guys. Uy. But yeah, punong-puno yung mesa ko, guys. As in, yung mesa namin punong-puno. Sobrang daming pagkain. And I hope meron talagang ganito sa Pilipinas. Wala na talagang magutom. Grabe jud, guys. Thankful kayo ko, forever grateful. As in, simple man yung buhay namin dito, guys. Ganito man yung kinakain namin. Hindi kami nagugutom. Of course, nagkakasakit pa rin kami kasi nga flu, ganyan. Pero yung sumakit ang tiyan dahil sa Haviki, no, never, guys. Kasi ganito din yung mga pagkain na binebenta sa mga groceries na
andun sa Haviki. Ito is nanggaling naman to lahat sa groceries. It's just that today, hindi na to papasa sa kanilang standard kasi nga, meron silang pina-follow dito na best before date and yung expiration date. Kaya siya, wala na sa store. But these are still very edible and these are still good. The bad thing is that, hindi ko to pwede ma-share sa inyo. Kasi nga, nasa Pilipinas kayo, most of you na nanonood sa amin is nasa Pilipinas and nasa other countries. And perishable goods talaga siya, guys. So, hindi ko siya pwede ma-share. But I usually share kay Carlos, kay Elisa, or sino man na dito na malapit sa akin. Or kapag nag-ask sila, nasi-share ko naman. Ayun. But I'm just so happy kasi sobrang dami. Solve na talaga. Ang binili ko lang na gatas kanina sa Lidl, guys, is dalawa. Isang desiccated coconut and brown sugar. I think it was 5 euros 49 cents about. So, ang budget ko sa Haviki, 10 euros. Ang binayaran ko sa Lidl, 5 euros 40 something. So, about, let's say, 16 euros yung grocery namin for today. And this is gonna be lasting us mga more than a week, mga 2 weeks, ganyan. Kasi yung gatas, guys, mabilis lang niya maubos. Para kaming camel kung uminom ng gatas talaga. Kahit si Anika, guys, mga 2 or 3 baso yan siya kapag, kakain. Parang tubig namin yung gatas talaga, ayun. Kaya, 2 lang yung binili ko na gatas kasi si Nico, kailangan niya kasi ng lactose-free na gatas or lactositon. Ako, tsaka si Anika, pwede naman kami ng normal lang na milk kahit na hindi lactose-free, hindi sasama yung tiyan namin. Ayun, but overall, it was a good shopping day. And nakabili din pala ako ng mga tanim doon sa Tokmani na nakasale siya, guys. So, bukas ko na yun siya itatanim kasi medyo pagod na rin ako. And kailangan pa namin itong ayusin. And mag-ano na, guys, 8:25 na ng gabi. Late na kami nakauwi, guys, kasi dumaan pa kami sa forest. Meron lang akong tiningnan. And nakita ko yung mga mushrooms na nakita ko doon last time. Yung mga mushroom na spring mushrooms. Yung mga corvaceani na malalaki na sila, guys. And they're ready for picking. So maybe tomorrow or in the coming days, magma-mushroom picking na ako, guys. Kukuhanin ko na yon. And para matikman ko rin talaga siya, yung lasa niya. Ano yung lasa niya. Kasi kailangan pa yung i-process kailangan mo pa siyang lutuin, pakuluan 3 beses, tapos itatapon yung water. Bawat pakulo. So, 10 minutes bawat pakulo. Basta, papakita ko yan sa inyo, guys, next time. Kapag na-pick ko na yung mga mushroom na yun doon sa gubat. And, may nagtanong pala sa inyo about paano yung deforestation dito sa Finland, guys. Actually, guys, is it deforestation? I don't know if it is deforestation is the term for that. Kasi, they harvest the forest. Hindi ko sure, guys, hindi ko sure. Tatanungin ko si Nico. Kasi ang ginagawa nila dito, hina-harvest nila yung forest, tapos nagtatanim din sila agad-agad. Hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas na putulin lahat ng puno. Hindi na magtanim. Dito, guys, para siyang farming. It's a wood farming sa kanila, guys. Kaya, yung forestry dito is napakasikat talaga. Mas marami talaga ang tao. Mas marami talaga ang puno dito compare sa tao. Ang 5,500,000 something lang ang mga tao dito sa Finland. Pero yung mga puno sa Finland, guys, hindi mo talaga siya kayang bilangin. Sobrang dami. Ayan. And in one area, like a small forest, guys, makakakita ka ng more than 2,000 na puno. Marami, guys. Marami talaga. And kahit yung iba is hindi na itanim, tumutubo pa rin sila, guys. Kasi nga yung mga pine trees and yung mga birch trees, nagre-release din sila ng seeds and it will go to the ground. Resilient din yung mga seeds na yan, guys. They can go through different kinds of weather. Kasi nga yung mga puno dito, mga perennials sila and mga hardy plants. So they can withstand like different kinds of weather. Kahit pa napaka-harsh ng winter naman dito, they are still okay. And ganyan talaga yung habitat nila, yung nature nila. Ayun. Sad lang kasi sa Pilipinas, yung ating forest is
Inaabuso man, oy. Basta guys, sad siya ba? Ang daming puno na napuputol pero walang nire-replace. Dito kasi nire-replace nila. Kasi kung hindi mo siya i-replace, hindi ka makakatanggap ng suporta sa gobyerno. Same as like ng farmers sa atin sa Philippines. Di ba may support ang mga farmers kapag nagtanim sila ganyan. Basta dito guys, meron silang ganun. So tatanungin ko si Nico in the future guys, ng details about siya. Kasi busy pa siya ngayon. May binabasa siya. So yun guys, ito lang naman lahat ang napamili namin for worth 10 euros. And nakakatuwa kasi sobrang dami. So let's end the video here guys. Thank you so much sa inyong lahat sa patuloy na panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Yung channel ni Nico. Nag-start na pala siya ng firewood and all. And meron na kami firewood sa labas. And, ayun. Kakatuwa kasi ready na kami para sa darating na winter. Meron na kaming kahoy, meron na kaming panggatong which is important sa amin guys. Kasi isa talaga yan sa ginagamit namin for heating our house or this house. And kailangan talaga siya na i-ready before matapos ang spring para ma-dry na talaga siya pagdating ng summertime kasi kailangan patuyuin ang kahoy of course. Thank you guys for watching. We'll see you again next time. Hey hey. You want Wele Pakaku or this one? Which one you eat? Look at this one. Oh, it will expire 26.5, but they already put in Haviki. So sad. So many people haven't tasted milk. So sad, Daddy. Katso, there's also Risi. Rice also expire in Finland. Yeah.